galing sa isang maliit na barangay dito sa Tambo, Balagbat, Indang, Cavite. Ating janitor po ako, working student, at nagsikap ng mag-aral sa Maynila. Magandang hapon, Mayor Resty. Magandang hapon po. Welcome po sa aming vlog for today. Gusto lang po naming malaman, ano po ba ang buo niyong pangalan? Ano po ba ang plataforma natin sa Maynila? Ako si Attorney Resty Bejerano, galing sa isang maliit na barangay dito sa Tambo, Balagbat, Indang, Cavite. Ating janitor po ako, working student, at nagsikap ng mag-aral sa Maynila. At nung makagraduate ako ng abogasya, nag-practice ako ng almost 22 years. Ngayon, babalik ako sa Indang para naman yung aking natutunan ng konti sa buhay at sa aking natapos bilang abogado ay maibahagi ko naman sa mga kababayan ko. At kanina po, naghain na po kami ng COC at CONA upang lumahok sa halalan sa 2025. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataon ito upang pasalamatan ang Partido Workers Peasants Party, Labor Party of the Philippines, sa ating President Emeritus si Imelda Paquin. Maraming salamat po, at asahan nyo po palagi kaming naandito para sa partido, at dahil kung hindi po sa inyo, wala po kaming partido ngayon. Salamat po. Mayor na, attorney pala. Ano po ba ang pwedeng asahan ng mga Indangenyo sa inyong paglahok? Unang-una po, ang priority namin yung kalikasan. Kasi ang team po namin, Team Malasakit sa kalikasan at bayan. Ang Indang po kasi ay maituturing na isang paraiso. Napakaganda ng Indang. Ang ilog po namin dito, kung hindi ako nagkakamali, 10,000, halos 10,000 hectares kami. Karamihan ho diyan ay agricultural areas. At ayaw po natin na hanggat maaari huwag gawin na mga resettlement area ang Indang, kasi ang mga nakapaligid po sa amin ay mga resettlement areas na, mga subdivision na kung saan ang mga taga Maynila at taga ibang lugar ay pwede naman doon bumili ng kanilang mga bahay, at mura din naman, maganda. Ang Indang po kasi ay agriculture. Gusto ko po sana ma-maintain yung pagiging agricultural natin na status ng ating munisipyo. At ang plano po natin magkaroon ng isang plataforma, o ang tawag po namin sa grupo ay agro-industrial tourism. Hindi lamang agritourism, kasi sa agritourism walang trabaho mga taga-Indang. Kailangan magkaroon tayo ng industriya na kung saan dyan na ipoproseso yung mga produkto sa Indang. Magkakatrabaho yung ating bayan. Din nga po gusto ko itanong, narinig po namin, nakita po namin na andito po ang main ng Cavite State University. Ano po ang programa nyo sa mga nag-graduate dito ay lumalabas pa ng bayan? Oo, ito kasi nga, napakarami pong magagaling na profesor, empleyado at estudyante sa APSU. Halos 20,000 po yun a day na pumapasok sila dyan. Magkakaroon po tayo ng programa, magkakaroon po tayo ng Memorandum of Agreement sa MOA na kung saan itataguyod po natin ang edukasyon, ang agrikultura, kasi agricultural school po kasi ang APSU. Patitibayin po natin ang post-harvest facilities. Wala po tayong cold storage dito. Wala pong walang pagdadalahan ng mga produkto ng mga magsasaka natin. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng pondo para mismo yung munisipyo na ang bibili ng mga agricultural products ng mga farmers sa Indang, at ang munisipyo naman magkakaroon ng memorandum sa bawat munisipyo o city na katabi namin, DASMA, na mayayamang bayan na maraming tao, at kami ay magsusupply ng gulay, pagkain na kung saan dito nakaharvest sa Indang. Paano naman po kung merong pumasok na
na gustong magtayo ng factory dito? Lilimitahan po natin yon dahil basically pag may factory na masisira na yung ating kalikasan. Lilimitahan po natin siya sa isang lugar. Kailangan mas priority pa rin nating agriculture dahil karamihan sa mga taga-Indang magsasaka. Okay. Sa susunod pong ng mga araw, Mayor, bakit po kayo ang pipiliin ng mga taga-Indang? Simple lang. Dati akong janitor. Nag-working student lang naman ako kaya ako nakapag-aral. Naging abogado ako dahil sa sariling pagsisikap. Nakapag-practice ako ng abogasya for 22 years. Kung paano ko pinaunlad ang aking sarili magmula sa pagiging janitor hanggang sa pagiging abogado, at nang umalis ako doon sa isang opisina na kung saan ako'y dating janitor, ako na ang OIC director, ako na ang pinakamataas na opisyal kahit na limitadong oras lamang. Kung paano ko pinaunlad ang aking sarili, ganun ko rin pauunlarin ang ating bayan ng Indang. Magmula sa isa sa pinakamahirap na bayan, magiging isa siya sa pinakamaunlad, pinakatahimik, pinakamalinis at pinakamasarap puntahan ng mga tao. Paano naman po yung crime rate dito sa Indang? Tahimik po ang Indang kasi karamihan dito sa Indang ay mga lehitimong taga-Indang. Kaya laang naman tumataas ang problema sa peace and order sa isang bayan kapag marami ng mga tao na dumayo dito na nanirahan, na iba't iba na ang lahi, iba't iba na ang i-maintain po natin yun. Huling mensahe niyo po para sa taga-Indang. Sa mga taga-Indang po, napakarami na po nating naging eleksyon. Napakarami na nating pinili na mamumuno sa ating bayan. Maayos naman sila. Hindi lang ang problema, hindi lamang maayos ang kailangan natin. Ang kailangan natin yung mag-aangat sa kabuhayan ng ating bayan, ng ating mga mamamayan, yung mag-aangat sa estado ng ating bayan at magpapaunlad ng ekonomiya ng munisipyo ng Indang. Kaya sa susunod na election, May 12, 2025, bago po kayo bumoto, mag-isip muna kayong mabuti. Sa pagkakataong ito, hinihiling ko na ang gamitin ninyo sa pagboto ay ang isip ninyo at ang inyong puso. Isang tabi na muna natin yung pangangailangan natin sa bulsa. Dahil tingin ko, ito na yung panahon para baguhin natin ang sistema ng pag-i-elect, ang paglalagay ng mamumuno sa ating bayan. Hindi ko po sinasabing iboto ninyo ang inyong lingkod. Ang sinasabi ko sa inyo, mag-isip kayong mabuti kung sino ba dapat ang karapat-dapat, sino ba ang mas mataas ang pangarap sa bayan, sino ba ang may tamang plataforma, sino ba ang may mas taas na kwalifikasyon. Saka na lang po yung itsura, kasi gwapo rin naman po yung mga tumatakbo, magaganda rin sila. Ang importante po, tingnan ninyo yung kanyang kwalifikasyon at ang kanyang track record. Tingin ko po yun ang importante dahil ngayon lamang po siguro ang pagkakataon sa Indang na mayroong tumatakbo bilang mayor na katulad ko na abogado, dahil ang mga abogado naman po hindi naman ako politiko. Ang mga beherano walang politiko, ako lang po ang politiko. Kaya masasabi ko, tatakbo akong mayor hindi bilang politiko ko, hindi tulungan ng ating bayan para paunlarin, itaas ang kalidad ng edukasyon, ang ating kalusugan, ang pagsasaka at ang sitwasyon ng mga tao dito. Napakarami namin ditong sa gilid lang nakatira, tutulungan po natin yon. Yung mga dayuhan dito na tumanda, dito na nagkaanak, tutulungan po natin. Yung mga taga Bicol, Bisaya, Ilonggo, kung saan tutulungan po natin lahat yon sa abot ng makakaya ng pondo ng munisipyo. Kaya nga lamang po ay medyo hihigpitan po natin ang paniningil ng buwis doon sa mga may kakayanang magbayad. At yung pong maliliit na mga nagtitinda sa barangay, magkakaroon po tayo ng programa na barangay na ang mag-i-issue ng business permit sa kanila. Ang tawag po doon, barangay business permit. So, maliliit lang naman po ang kinikita natin yan, hindi po natin yan sisingil ng mahal. Kaya barangay na po ang maniningil sa kanya, hindi na po sa munisipyo. Magkakaroon po tayo ng ratio na kung saan lalagyan po natin ng limitasyon yung sisingilin ng munisipyo at sisingilin ng barangay.
So magkakaroon ng power ang mga barangay official, ang barangay captain para mag-issue ng barangay business permit para doon sa mga maliliit na tindahan. Kawawa naman po kasi, lalo na ngayon andyan na yung mga players, mga malalaking stores. Oo, so tutulungan ho natin yung mga maliliit na nagdidegosyo dito sa ating bayan. Hindi natin sila pahihirapan. Maraming salamat, Mayor. Thank you, thank you, Ng thank you. 2025. Thank you. Mayor, nabanggit niyo po kanina yung ating senior citizen ay almost 200 pero 52 plus lang ang nakakatanggap po ng Social pension. pension. So ano po bang gagawin niyo po doon sa mga Gagawan po natin ng paraan, ayusin po natin ang ating bayan. Meron po kasing pondo diyan na nakalaan talaga para sa senior citizen. Yung pong hindi mga nakakatanggap, na unahin po natin yung mga indigent, yung mga walang pension, yung hindi nakakatanggap na galing sa national government, yun po yung tutulungan natin. Bibigyan po natin na galing na sa munisipyo. Basta po ko'y tulungan ng mga magiging konsehal ng bayan, magpapasa po tayo ng ordinasa para dyan. At kung okay na kung pondo natin, lalahati na po natin yung hindi nakakatanggap, whether mayaman ka o hindi na senior citizen, pipilitin po natin mabigyan na yan ng social pension para wala ng discrimination, wala ng tampuhan ng mga senior citizen. Kasama na rin po PWD. Thank you po. Salamat po. Salamat. Thank you po, Mayor. Maraming Thank you salamat. so much. Thank you po. Salamat po. First time po. Nakakabahan ako.